Kasayura uban ni Chris Sumanito. Sa dugang mga informasyon karong adlaw mga kasayod, kini may kalabutan sa LTO operation. Sa nakalabayng adlaw, atong naisgutan tong operation sa LTO sa Aurora, nagpadayon o nagpabilin. Aurora LTO, pwede na ka magakuha og kining lisensya, magpa-renew sa lisensya, magkuha og kining rehistro sa motor o sakyanan nimo. Open na ang ilang opisina, anda mo atiman kaninyong tanan. So, that's a very good news sa taga Aurora noon kay dili na maadtog pagadian. Sayo na kaayo ang pagproseso. Kompleto na, halos din na sa lungsod sa Aurora mga kaigsunan. Random alcohol test gipayagay sa Samis og sa tibuok Pilipinas kini ipatuman. Dunay dakong kantidad nga penalty niini o kasunod nga imprisonment sa matag driver nga magpositibo sa alcohol test. Doon na sila gitawag alcohol breath analyzer o ABA nga giapod-apod sa tanan nga mga LTO office atol silang operasyon, pwede na siya ipatuman mga kasayod. O matod pa, si bisan kinsa nga driver nga pamatud-an automatically kalabuso. Mao na ang giingon ni gibutyag ni LTO Chief Malik Sultan sa tubod Lanao del Norte. Preso jud ka agad-agad. Pag walay namatay, wa kay damyos 50,000 agad-agad. Pero kung dunay namatay, dunay nasamad 100,000 pataas plus imprisonment mga kaigsuonan. Subling nagpahinumdum usab si Malik Sultan sa LTO tubod nga matod pa niya nga ang tanan nga mga backlog o kato mga plate number nga wala pa ma-issue sa nakalabay nga dugay ng mga katuigan for the year 2025, mao ni ang usa sa mga gihingusgan sa nasyonal nga wala na'y backlog, wala na'y pending. Tanan nga mga sakyanan kinahanglan duda na'y kaugalingong plaka. Ang daan nga plaka ilisan sa bag-ong disenyo nga plaka karon libre. Walay bayad. Ang tanang motorista kinahanglang mag-drive sa ilang mga sakyanan nga diin ila gyud mismo ang pangalan. Kung napalit mo ni Mr. Kinsa nga Tampulano, kinahanglan si Tampulano magpahibalo sa LTO nga ang ako motor gibaligya nako niani. Og ikaw po nakapalit, magpahibalo po ka sa LTO nga nakapalit ko ni motora para automatic siya i-transfer din na sa imong pangalan ang imuhang registration. Para tabang usab na siya sa anti-criminality law sa PNP, aron dali ang pagtumbok, pag-identify kinsay owner ni anang maong nga sakyanan mga kasama. Yes, I want to reiterate about the issue on the issuance and assignment of plate, no, na katong mga Tagalanong Norte pwede bumisita sa atong office kung katong walay plaka from 2017 below at tulang diri na ay plaka o walay plaka anhidri, no, maka kambihan man katungdaan nga plaka. Then libre yun, walang babayaran ng tao, no, hindi tulad doon sa replacement ng sasakyan Gibak 2015 na may bayad na 450, ito libre lahat. Okay. Then doon sa 2020 na mga nakabili ng motor sa Region 10, backlog din yun, pwede pumunta rito. January sa 2021, backlog din yun, pwede rin bumisita dito sa office. Yung walang plate, as long as the initial registration is in Region 10, magbibigyan natin yan ng plaka. Then lastly, ato lang gihangyo gihapon, no, kanayon ni nga atong gihangyo ang atong katawhan diri sa Lanao Norte nga be vigilant og careful sa atong pagdrive kanayon sa dalan, no, dahil dili man malikayan ang disgrasya, i-practice nato ang defensive driving o kaning dapat atay rehistro, no, o license, no. Kani nga being a citizen, no, being a driver, it has a corresponding responsibility on the road safety.
kaubang nga responsibility, especially doon sa road safety nato. Sa driver na pay gihapon kaubang nga responsibility. Ano kaya? Sa road safety ay this is not the responsibility only of the LTO. It's a responsibility of everybody because ang pinag-usapan dito ay kaligtasan natin, no? Being a driver, commuter ka man, pedestrian, cyclist, as long as we are road user ay ato ni responsibility. Apil matod pa sa ilaha karong mandato sa probinsya sa Lanao del Norte ang road clearing operation, ang LTO mga kasay. Apil man sa tong trabaho gyapon sa LTO sa Land Transportation Office kini sa road clearing operation, apil gyapon ta diha. Actually, diri sa ato, sa Lanao Norte na natay naipasa ang sangguniang panlalawigan na duha ka ordinansa which is ang LTO ay membro una doon ay itong road clearing. Road clearing, yes. Apil ang LTO. Apil ka diha. Then ikaduha kaning slow moving vehicle should stay Implemented na yun, sir, di ba? yes, outermost lane of the highway. Mayroon na yan kasi existing na yan. Actually, during sa kwan ang kwan natin dyan after sa election full blast natin yan. Pero dahil may mga bagong kwan board member na nakaupo, makikita natin kung ano yung dagat karong apil ang LTO. Apil ang LTO. Daghan kayong obstruction karon dias kadalanan nga imong makita nga pwedeng mag-cause og disgrasya sa kadalanan mga kaigsunan. Og ingo man usab, usa sa mga gihingusgan karon sa Land Transportation Office ang may kalabutan sa pag-implement gayod niining maong kolorom operation. Operation against Colorom. Kumusta di sa tong lugar? Yes, last week yung sabi ko sa iyo kanina na our law enforcement team from the region is here in Tubod, no? Mayroon silang isang patrol sa Misok, tatlong patrol. They started the law enforcement last Tuesday. Then nag-end siya sa Thursday kasi mayroon silang gagawin doon sa region during Friday. During sa law enforcement activity ay ang pinaka-specific na purpose doon sa pagpunta dito ay for kolorom operation. Sad to say ay during sa malakas ang pandemic nila once na wala nang dadaan. Pero mayroon tayong nahuli na isang kolorom last week. Kolorom. Ano ba yun? Van siya. Van? Or van. Which corresponds na 200,000 pesos ang violation. 100,000 pesos? Yes, 200,000. Laki, no? Yeah. Halimbawa kung bus, Colorom. Bus is 1 million. Naku, ito siya. Malaki talaga ang violation. So, impound yan, sir? Impound? Depende kasi, depende sa necessity ng sasakyan. No? Halimbawa, kung talagang kailangan na halimbawa, dadaan lang dito yung sasakyan na may karga talaga na perishable good, di kaya mga tao na may importante na pupuntahan ay yung sinasabi natin na technical impounding. Kukunin, confiscate yung license plate together with the license, then yun, kulurong na. Pero ang problema kasi sa kulurong, there is a criminal liability na at bangon sa isa ka driver. May criminal liability. At least karon, bisan wala ang region, padayon gyapon ang ato panako. Yes, padayong gihapon ang ato panako. Anti-kolorom operation, 200,000 sa van, 1 million para sa mga bases. Gamay o dako? Dagpan imong van, 200 ang imuhang bayron nun, penalty nimo. Palit talaga kag bagong van. Padakpan imong bus, 1 million ang penalty. Dugangin lapad nagbago. Angayan ba ang maong penalty? Gamay, ubos na ba o taas ra? Angayan ba nga ipamahal ang maong penalty para sa pag-implement sa maong pagpandakop sa mga koloro? Doon na possible negative or positive nga reaksyon. Pwedeng maingon ka nga sakto ra na kay para nga dili
biyahe nga kolorom, mapugos gyud og kuha og franchise. Kalaing bahin po sa mga madakpan mo angal gyud, grabe po na sobra ka mahal, dako kayo oy. Samtang nagproseso pa mo kay dunay mga sitwasyon sa pagpandako po sa mga kolorom. Pero tungod kay malaod na sa Pilipinas mga kasayod, kinahanglang mo ube o kinahanglan pod ipatuman nga patas ngadto sa tanang mga motorista. Kini. Kinsa ba ang managot? Oh. Speaking of driver's license, kisabay angay manubag, dunay nagbangga. Ang isa na ay lisensya pero wala siya sa iyahang saktong lugar atol sa panagbangga. Ang isa walay lisensya pero naa siya sa saktong lugar atol sa maong panagbangga. Nagpasabot ba nga automatic katong walay lisensya bisag naa saktong lugar siya na ang sad-an tanan? Doon ay insidente na bangga. Ang isa, sala niya kay wala siya sa iyang saktong lugar. Ang isa, wala, dili niya sala, sakto siya sa lugar. Ang problema to isa, nga sa tamang lugar, wala siyang driver's license. Ito, wala sa tamang lugar, pero mayroong driver's license. Automatic ba na yung walang driver's license na sa tamang lugar, siya na may kasalanan lahat? Siguro may nakapanood ng mga ano yun, doon sa TikTok ni Atty. Roman, no? Malalaman natin na doon sa driving without license ay another violation. Hindi ibig sabihin na porket wala kang license Siya na. ay ikaw na may kasalanan. No? Another offense yun. Pero yung sa criminal liability, iba yun. Iba yun. No, alam So, natin imbestigahan pa rin. Imbestigahan pa rin. Hindi ibig sabihin na porque wala kang license ay Ikaw na may kasalanan. ikaw na may kasalanan. Another violation yun sa license. Dagdag. So, ibang violation. Ibang violation yun. Sa criminal aspect naman kung may nangyari, halimbawa, homicide, injuries, another violation yun. Dili direkta nga siya na ang sad-an bisa pagwala sa lisensya kung naa siya sa saktong lugar. Ipatuman pagyapon ang patas nga investigation sa pulis. Then, kung kinsay sad-an sa maong disgrasya, siya pagyapon ang manubag. Pero sa gisgutang wala siya lisensya o wala siya rehistro, ibang usapan din yon. At saka, yun ay tinatawag na additional violation. Sa iyo pa ka sa imuhang pag-agi, nabangga ka, nakasala ka, plus driving without license, 3,000. Driving without ORCR o expired, na napuilaing additional na, 10,000. Plus accessories, musapan na din na. O ang pinaka-worst, nga pwedeng ikapasaka o kaso sa driver, kanang driving under influence of liquor. Mo'y pinaka grabe nga kaso mga kaiso. Ano man, automatic siya priso. Plus, penalty nga 50,000. Plus, kung nakadamage siya, additional. Nakasamad, additional. Nakapatay, samot na. 100,000 to 500,000. Depende sa damage nga imong giaguman. Pero, akong balikon, ipaklaro, dili pasabot nga tungod kay wa kay lisensya, bisag pagbanggaan ka, pildi na ka. No. Naapagyapoy balaod nga nagsagang ana mga kasayod. Pwede kang walay sala atol sa maong insidente. Kay naa ka sa saktong lugar. Pag-abot dito sa giingon nga pagpadayag, pagpakita sa mga nagkadaiyang nga mga papilis, driver's license o ORCR, plus wala ka ato, ikarga to sa imong TOP. Sakto unta ka sa imong giagian pero kulang ka og driver's license. So, kung dunay violation, di na ba manubag tong nakabangga nimo? No. Manubag gihapon siya sa imong damyos. Okay? Para maklaro nyo din na, manubag gihapon siya sa imong damyos bisag wala kay lisensya. Pero ikaw nga walay lisensya nga nadamyos,
manubag po ka sa imong violation dito sa LTO sa pag-drive nimo nga wala kay driver's license o OR o usapay kulang nimo. Wala kay obligasyon sa nakabangga nimo kay siya may nimbangga nimo. Pero doon na kay obligasyon dito sa LTO kay manubag ka nganong ga-drive kang wala kay lisensya. So dili pwede miingon ang sa kadabi nga reklamo di war ba kay lisensya? No. Kung sadaan ka, sadaan jud ka. Bisa pag walay lisensya na imong gibangan kanang imong gibangkan, sadaan jud ka. Manubag jud ka sa iyang damyos. Pero siya nga walay lisensya nga gibangkan, manubag po siya sa iyang violation sa LTO. Mauna ang sakto nga proseso diha sa kadalanan mga kasayo. Wala ba exemption sa checkpoint bisag bag-o ang motor o daan ang motor? Wala ba exemption, sir? Kasi pag bago yung motor ko, okay lang ba magdala ako ng saan ko ba makukuha yung pwede yung temporary o exemption nga ito bago pa to wala pa tong papel, pwede ba sa LTO? Kaya in reality na Bawal talaga na ibiyahin mo ang sasakyan na walang rehistro. O yung sakwan ina-allowed lang noon from sa shipment na sasakyan padulong sa mga display center, halimbawa mga dealer, pero mayroon dala-dala nila yung sales invoice. Okay. Pero doon sa buyer papunta sa ilang bahay, siguro yung sinasabi natin na conduction hindi naman conduction sticker, basta permit to travel yun from 1 week validity yun eh. Okay. Validity yun. Pero noon sa region lang yung nakukuha. Ngayon wala na dahil ang kwan ng LTO sa belief nila ay hindi naman nagtatagal ang pagproseso ng papel. Correct. Okay. 3 to 7 days lang man pinakataas. Yes. So, ato klaro sir, dili pwedeng ang dealer mo imuhatag og temporary permit. Yeah, wala silang authority. Yes. Actually, ang nangyayari dyan sa mga napapara natin ay mayroon silang pinipirmahan na waiver na sakaling mahuli sila, hindi sila magbabayad. which is not okay. Yeah. Pero pwede ba sir mahitabo nga kung ako ang dealer, ikaw, okay na ka, pwede na mo makuha ang motor, pero di sana mo i-release, kay kailangan pa na mo i-process daan ng rehistro, ay hindi mo makuha para dili na ka magka-problema. Pwede ba na mahitabo? Very kwan kasi pag bumili ka ng sasakyan yung excited ka excited ka, pero kung titignan natin ang kwan doon ay dapat talaga na sa bahay lang from display center sa dealer up to the kwan sa address ng isang tao kung saan siya nakatira. Pero as of gamitin niya na kwan na wala pang rehistro, bawal talaga yun. So, in short, sa ato ang binugoy nga istorya, likay lagdako. Yes. Pero muna giingon, may lang kung dili ka madisgrasya simba ko, madisgrasya ka dito na makita. Yun naman ang kwan. Unang-una, wala siyang insurance, hindi yan babayaran ng company. Kasi during sa time of accident, ay wala siyang insurance. Correct. So, wala. Sarili mong gastos. Lalo na sa mga 4 wheels na mga kwan yan. Ewan ko kung babayaran lang yan ng kwan na hindi pa na-insured during sa paglabas. So dili pwede mingon ka nga, sir. Bago pa man gud sir, wa pay rehistro. Dili siya madawat nga rason atol sa operation. Violation gid gihapon. So sa atong pangutana nga pwede ba maka-issue ang company, ang dealer og temporary to permit to travel, dili ang LTO ra gid unta ana, pero di na pusta mo issue ana. Kay once ang sakyanan igawas na sa company, sa dealer, pag abos kasada, obligado na ka nga motuman unsay balaos kadalanan. O mahitabo karon mga kasayod, moto number 1, likay sa sadakop. Kay na may waiver, ang madakpan ka sir, wa may labot ha. Mo na ang waiver pirmahan ni motos dealer. Pero mo ito atong pangutana kung pwede ba nga unya na nako i-release ni unya na og magawas na ang rehistro. Di po ka musugod kay excited bang ka nga makuha nimo sakyanan. Bahala na ako ni balas dakop. Nana na hitabo. Karon na tolerate na nga mao nga problema. So ang mga dealer pod
nagsige na lang pag pamaligyag motor, pamaligyag sakyanan, bahalag dugay mo abot ang rehistro, sige lang pamaligya, kay ilang yun na, wala sila ga-after kung madakpan ka, madisgrasya ka. In short, wala sila ga-after sa safety sa mga mupalit o mga customer nila, client nila. Ang importante, makakuha sila sa ilang kuta. Muna baligya lang, sige, kuha. Oh, doon yung iba, nang abot ang rehistro, 1 ka bulan, 2 ka bulan, 3 ka bulan. Worst comes to worst, tungas tuig. Ato gipangutana, nganong ingon ani man ang situation. Tungod kay usa sa mga problema ang mga dealer na nagparehistro sa laing region. Example, naka sa Region 9. Nagparehistro ka tuwa sa Region 12. Kay didto inyuhang proseso layo. Ug tungod kay layo, dili pwedeng usara ka rehistro application ang isubmit dito sa Region 12. So, tingubo na lang nila. Paabot sa 30 kabuok ay tamag proseso. Di napindi na itong pinakauna. Muna usay, doon ay maabot o tagtulo ka bulan ay mo gawas ang imuhang rehistro sa imong sakyanan. So, muna ang problema karon, pero karon mato pa sa LTO, kinahanglang diha na mo magparehistro kung asa mo dapit nga region. Sa pinakasayon nga pamaagi. Aron wala na rason nga miingon pa ta nga dugay man kay usahay mag LTO pa sa ina dugay kay imposiso sa LTO kay dugay po kang nakasubmit. Pila ba ka adlaw ang LTO mo process? Wow. Paminawan ninyo 3 to 5 days lang. Kung mo sobra 7 days. Mura na pinakataas nga proseso sa LTO as long nga na-comply nimo ang tanan nga mga requirements. Unsa ba ito nga mga requirements gani? Highway patrol, akong basahon ha. O para makabaluta. Di man to inana kadaghan mga kaigsunan ang mga requirements gikinan i-comply sa dealer nga mo'y possible nga hinungdan nga miingon nga dugay kaayo ang proseso. So dili simple lang. Para sa mga new registration, highway patrol clearance o CSR. Unsa nang CSR? Certificate of Stock Report. Moro na imong bitbiton dito para sa mga new registration. So, ang proseso sa LTO, 3 to 5 days. So, kung giprocess mo Monday, pagka Friday, sigurado abot na. Oh. Kung musubra manggali, mutuyok og kaisa, holiday man sa Saturday, holiday po sa Domingo, pagka Lunes, na imong rehistro. Di ba dali ra? Kung kana, trabahoon sa ato ang mga dealer. O ang ato mga dealer, di na mo atog laing region, diha na sila mismo magparehistro. Sa ilang mga sakyanan, di na sa ilang region. Which is dool ra. Tagalanaw. Wala sa tubod po na iligan. Napoy Cagayan. So dool ra. Di ba? So, sa Region 10, nana sila. Di na ingon nga mo dagan magpila ka. Ang naandan manggod, mo ug asay suki didto. Bahalag layo basta kay didto ta magproseso. Naba iba, tuwa sa Luzon ga process sa ilahang new registration. Di pati sa butang batin dugaya kay gawas ang OR o CR. O, di ba? So, muna siya sa mga ato lang i-correct mga kaigsunan. Mga dealer, trabahoan ninyo na yung trabaho. Ay mo, sige lang yung mga basa. Importante, mahalinan ta. No, dili na mao. Ang importante diha, nga dunay mga gikinahanglan nga ato ang i-perform na to. So, dunay mga requirements para mukuha og motor nga nasa company. Karon kabalo ko dunay balaod ni sir, kini bang pagkuha og motor kay kasagara karon pag bag-ong motor walay rehistro. So mo tunis ko to kanina nga dugay na process. Karon napag isa problema, walay driver's license. Bag-ong motor pero walay driver's license. Diba? Pag may checkpoint tayo doon, di na mo lahos. Standby na.
So, usa ba dyan sakto nga nakabutang sa balaod, sir? Tali sa pagkuha nako og motor sa company, usa ba doon na dapat requirements kailangan buhaton, ihatag o ipakita? Sa ato, during sa inspection sa atong mga dealer nga aplikante, ato nang gi-emphasize. Wala ibalaod nga nagpagawas nga hindi nila bintahan kung pupunta sa kanila ang walang license. Yes, okay. Wala, no. Okay, wala. Sinasabi natin sa kanila na this is a partnership with the LTO kasi isa sila sa mga stakeholder natin. Correct. Isa ito na maitutulong nila sa atin. Okay. Na before sa bintahan ng isang individual ay customer ay dapat see to it na mayroon siyang license, which is lahat naman ng na-inspect natin na mga dealer dito sa Lanao Norte ay yun ang ginagawa daw. Yun na ang ginagawa nila kasi isa yun sa mga requirement nila, which is good. No, ang problema kasi dyan ay halimbawa tatay ako, pumunta ako sa isang dealer, bumili ng motor under my name, siyempre may license ako. Correct. Pero pagdating ko sa bahay, ang gumagamit na anak ko na walang license. Papasok pa doon yung responsibility ng parents na huwag natin i-allow ang mga anak natin na gumamit ng motor, ipa-drive natin na walang license. Na po isa, sir. Nagkuha og motor, ako nagkuha og motor, wala ko lisensya. Gabit-bitan ko og laing driver's license nga dili ako. May ipahibalo lang asya mo gud ang mo drive ani. Alam mo kasi maparaan ng Pinoy, no? Pero in reality, kung titingnan yun, parang binibiro ka na hindi maganda, no? Yeah, kasi correct, siya naman ang gagamit. Correct. Pinaresenta lang niya during that time. Kaya nangyayari dyan, parehas din sa amin. During sa impounding ng isang sasakyan, lalo na yung motor na ang violation ay driving without license, ay hindi natin na rin nirelease yan kung ang magdadrive ay yung person na nahuli na walang license. Hindi natin pinapayagan yan. Dapat magsama talaga siya ng tao na magdadala doon sa motor na may license. Kwan lang to. Tulungan lang. So, dapat naagid ta kumpleto na mga dealer moadto pa sa laing lugar para magparehistro o unya mao lagi na mo ni makapalangan magisunan. O dayon unsa ni siya? Dunay comment ani si ko ani. Dunay statement ani si Sir Malik Sultan. Ako sa ito, sir. Go ahead, sir. Sa itong opisina, pwede ba mo dawat og new registration? Dito sa Region 10, sa atin kasi noon before, lahat ng district ay nagkikiter ng mga new rig. Okay. No? Lahat. Pagpasok ng 2015, 16, yan, nung na nagsimula, na nagkikiter lang ng naging region sa regional offices lang. Pero sa ngayon, na nagkikiter ng mga new rig natin ay LTO, Iligan District Office, new registration unit sa Cagayan de Oro at saka isa sa Malaybalay District Office. Okay. Ito ang tatlong district office, tatlong offices na nakita na new rig. Okay. Yes. So kung takalanaw ka, dili ka nga dealer, pwede rin ka sa illegal mo pa new Yes, hindi ka nalalayo. Yung sinasabi mo na may mga dealer na pumupunta sa ibang region, that is a violation. Alam nila. Violation pala yun? Violation. May memo si ASIC na kung saan tayo dealer ay dapat doon tayo mag-sales report. Magpanyuri kasi doon ang iniiwasan doon para kasi yun ang gaor Oo. yun ang gaor, madaling puntahan, madaling i-verify kasi very accessible. Halimbawa dito sa Lanao Norte, kung may problema siya na hindi niya makuha sa pwede lang siya pumunta sa iligan na diretso. Malapit lang, diba? Lang. So, muna nita mo karon sir, kaya layo kaayo sila ato sa laing region. So nahitabo karon mapinding ang pagproseso kay tingbon man nila og process. Yes. So ang katong pinakaunang nagpalit magulat sa pinakaulahing mo asa dapit sila mag minimum nila mag-process. Sumo din na hinungdan. Yes, may nanay kuan si ASIC nga dili ta pwede kaning mga dealer sa atong gaor within region 10 dapat dili siya dito lang sa region 10 kasi nire-require yan during sa renewal ng accreditation na may certification yan kung saan ka nagpapanyurig bago matanggap yung renewal mo. Dealer, paminaw po kayo, nakadungog mo mga dealer.
Violation pala yan kung adto mo sa laing region magpa new registration. Kung asa ka nga region, dito ka magpa-registered. Kung region 9, di region 9 ka. Kung region 10, region 10 ka. Di na ka pwede ka sa region 7, region 12, maato ka dito. Di na pwede karon. Kinahanglan, dire, jud ka sa region. O, kana, gibutag matupan sa LTO officer, that is violation. Ha? Kalapasan day na. So, kamo mga na nag-iya o naghawid og mga motor karon nga inyong gipangkuha ang mga dealer, dapita nga dealer. Pangutan-an ninyo sila, asa nila giparehistro ang imong motor? Asa giparehistro ang imong sakyanan? Nganong dugay na abot imong rehistro? Kay kasagara irason nila, mingon din nga, dugay kay proseso sa LTO. Pero di ay, ang problema, naa sa ilang opisina. Kay dugay nila giproseso. Kay ang time frame sa pagproseso sa LTO, 3 to 5 days lamang. So kung imong gi-comply ang tanang requirements right at the time, di na maabot og duha ka semana, mugawas dayon ang rehistro sa imong client. O, anong gusto ko may baluta, i-take note ninyo na. Itong mga naimotor, nagdaga na diyang operehistro. Pangutan-an ninyo ang dealer. Asa digi parehistro ni ko motor. Kung miingon sila, kung miingon sila nga naa dito sa region nga dili ilahang region, example region 10 nga tuwa sa region 9, tuwa sa region 11 ug 12, mga kasayod, violation na sa dealer. Pwede nimo sila isumbong. May makamautaan eh. Oh. Pwede naman reklamo na dito sa LTO. Usap na ako ang dealer sa nga, tuwa mo sa region 12 na paristo, yan ako sa region 10, mo din dugay kayo ako ang rehisto ning abot. So salamat sa maong informasyon, Sir Malik Sultan. Para ni atong pag-transfer sa inyong mga rehistro sa motor. Doon naman sa mga alimbawa na nabili ko na matagal na, no? Ang kinukuha natin ay dapat makaproduce tayo ng deed of sale, no? Deed of sale. Na nagpapakita na kaya napunta sa iyo ang isang motorsiklo, hindi kaya sasakyan ay binili mo. Halimbawa, kung ano naman ang requirement kung nawala yung deed of sale, o di kaya hindi kami na deed of sale kasi kilala ko siya at saka hindi ko na siya ngayon mahanap. Saan sino? Paano ko hanapin ang kwan? Ang kwan na lang, mag-affidavit o close na lang siya na talagang nawala niya yung kwan. At least mayroon tayong proof na public document na hawakan natin na napunta sa kanya ang motor dahil binili niya at nawala lang ang deed of sale. Isa sa mga dokumento. Kasi uban karon sin dili naman gud magbuhat-buhat pag ganito sin ako na kay gasto. Sabot-sabot na batis ako nagipalit sa imo ha. So pag renew, pag i-transfer sa pangalan, kinahanglan mo na ito iyang i-provide. Yes. Kailangan. So need yun nga i-transfer sa pangalan, sir? Yes, once na, kasi kaya ito pinapaplastaran natin na lahat ng motor ay may plaka ay para doon sa implementation ng 11235 okay. Doon sa bagong pinirmahan ni President na RA 12209, yung anti-crime prevention, no? Doon sa dapat natin ma-change automatically within 5 days yung motor na nabili natin. Okay, 5 days 5 days. Kailangan nyo na yun. 5 days ma-report. Dapat, halimbawa, nabinta ko, ma-report ko yun sa LTO. Pero yung nakabili, binibigyan siya na until 20 days na ma-transfer yung pangalan niya. Okay, sir. Ato nang discussan kini. Usa sa mga concern karon eh. Halimbawa ako nagbaligya niya ni Tampulano. Unsay akong rule? Kinahanglan pa ba ko magpahibalo sa LTO nga ako ang gibaligya or siya na mismo pahibalo sa LTO nga gibaligya na ako ang... Hindi. Ang role ng nakabinta ay talagang i-report niya sa LTO na nabinta niya ang motor para wala na yun sa disposition niya. Sa position niya. Ibinta, mag-report talaga siya dito? Yes. Okay. Yes.
Tapos yung nakabili, Ang kwan naman na nakabili ay matransfer sa pangalan niya. so dala niya yung deed of sale nila, tapos i-present dito para matransfer sa pangalan niya. Yes, yung mga requirement, kwan lang yung requirement, ORCR na original, deed of sale, valid ID na photocopy, na at Okay. least may signature yung vendor at saka bindi, din high patrol clearance, punta lang dito sa office, matransfer na. Transfer na agad. Yes. Within 5 days pa kaya ma-process. Sa atin kasi, sa LTO, as long as it is not, within the region 10, automatically hintayin niya yan eh. Halimbawa, madali ra. dala-dala mo yung papel mo na yung CR mo ay within the region 10 lang, pwede mo hintayin, hindi ka na maghintay. okay. Doon lang naman sa, halimbawa, pumunta ka dito, complete yung papel, may high patrol, ay hindi, ang CR natin ay hindi siya Region 10. Region 10 dapat i-confirm natin. Pero mayroong memo si ASEC na dapat within 24 hours, 14 hours ma-replyan ang confirmation. Klaro na to mga kasayod, mao to ang usa sa mga importanteng ato masayod.